At ngayong buwan naman, nung araw ng linggo, kasama natin ang ating puugi. Lahat naman ng ating pastor ay mga pugi po dito. Pastor Jeff Elescopides ng Anchor PH. Ayan, Anchor Church PH. Anchor Church. PH. Thank you, Ating Cheryl. Napakaganda naman ang bungad natin na ngayon. Lunis na lunis po. Alam ko marami tayong pinagdadaanan sa country and even sa yung gulo nga sa Middle East. Pero alam niyo po, every gising is a blessing. Totoo naman. Ika nga. Totoo naman yan. At we're blessed that you're with us. Of course. Ayan, sasamahan tayo ni Pastor Jeff. Buong episode po natin. Come on. At simulan na natin. Punta tayo sa patutuo ng mga karakter sa Biblia. Kilalanin natin ang ating Bible character of the day na si Noah. Ni Noah, no? Pastor Jeff. Anak po siya ni Lamech at apo ni Methuselah. May tatlong anak si Noah, sina Shem, Ham, at Japheth. Ayan, Japheth. May H yung kanyang Japheth. Pinoy yan. Ayan, Japheth. Ayan. Grabe po ang kasamaan sa mundo nung nabuhay si Noah. At sa kabila nito, nangibabaw ang kabutihan niya at pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Kumbaga, hindi siya nagpa-impluwensya sa mga nakapaligid sa kanya. Ilang beses na rin pong nagawa ng pelikula ang buhay ni Noah, di ba? Yan ang Noah's Ark. Inutusan siya ng Panginoon na gumawa ng isang napakalaking sasakyang pandagat. Sa ganitong paraan, maliligtas ang kanyang pamilya. At bilin po ng Diyos, magsakay siya ng iba't ibang klase ng hayop. Wala naman ulan o bagyo noon, pero tinupad ni Noah ang utos ng Diyos. At hindi po ganun lamang kabilis, hindi lang 1 taon, 2 taon nilang itinayo o binuo itong Noah's Ark. Nasa mahigit 100 taon bago natapos ni Noah ang arko. Hindi siya nainip, hindi sila nag-give up. Sige, doon sa mahigit 100 taon na yun, talagang araw-araw nilang binubuo po itong barkong ito. At nangyari ang kalooban ng Panginoon. Nagkaroon ng pag-ulan na tumagal ng 40 araw, 40 days. Lumutang sa baha ang ginawang arko ni Noah at nakaligtas ang lahat ng sakay nito. Alam niyo ho, nabuhay daw si Noah nang nasa 950 years old. Isa siya sa pinakamatandang tao sa Biblia. Yan po ang kwento ni Noah. Diba? Siguro nung mga panahon na yun, Pastor Jeff, nandoon yung tinatawanan siya ng mga nakapaligid sa kanya, kinukutya, o baka sabihin pa, siraan na ba to ng ulo? Lalo na nung mga siguro nakaka-20 taon na, 30 taon, parang, hindi pa rin kayo tapos, ang tagal-tagal nyo dyan. Saka ano ba'y ginagawa mo na yan? Oo. They've never seen a flood. Oo. Kaya hindi kikita mga contractor. No? Walang flood control nun. Oo. So talagang weird talaga yon, Cheryl. Kung nandun tayo, baka pinagtatawa natin siguro natin. Ba't ka gagawa ng isang, ano ba yan? Wala pa sila kasi nakikitang form of parang ganong klase. Walang ulan, walang bagyo wala. noon. So, pero isa ito sa pinaka sikat na kwento sa Biblia, Correct. diba? Bakit sikat itong kwento, tingin nyo, ni Noah, ng Noah's Ark? Naalala ko noon, nung bata ako, talagang napanood ko yung pelikula. Correct. Sabi nga natin kanina, ilang beses na itong nakita sa pelikula. Why? Well, you have to understand ano po ba yung purpose ba't kinrate ni God yung inutusan niya si Noah mag-create ng isang sasakyang pandagat. Unang-una, sabi doon, the world was filled with unrighteousness, evil people. So kumbaga, napupuno rin po pala ang Diyos. Nakikita po natin. Alam ko yung grasya niya endures forever, yung awa niya, pero there is such thing as judgment. So yung ark, Cheryl, is a form of judgment. In fact, nahahalin tulad tong ark sa pagdating ni Jesus sa Matthew 24:37. Sabi ron, just as it was in the days of Noah. So si Jesus himself reference Noah. Ibig sabihin, this is not a fairy tale, totoong kwento to. At tandaan po natin, nangyari po ito when the people are too busy, they're too distracted, spiritually talagang bankrupt. At pag tinignan mo rin yung mundo ngayon, parang ngayon din to. There's so many people busy about the things na hindi maka-Diyos.
Maraming tao po distracted about the things na hindi spiritual at eternal. Spiritually, marami pong bankrupt. So pag tinignan po natin, ito po ay warning, plus at the same time, hope na judgment one day will come. Pag tinignan niyo po, there's only one ark. Ibig sabihin, there's only one way of salvation. Pag nasa loob ka ng ark, you're safe. When you're outside the ark, you will meet judgment. So, hinihalin tulad po itong salvation na only through Jesus Christ will be saved. Lahat lang nung nandun sa arko ang nakaligtas. Yes, oo. Okay? Oo. Anyone outside namatay. So, pag tinignan po natin, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one will go to the Father in heaven except through me. So, malalim tong meaning na to, Cheryl. Hindi lang siya tungkol sa baha, hindi lang siya tungkol sa barko, sa arko. Ito'y po'y tungkol sa coming judgment ni God. At mind you, the Bible says, there'll be a second coming, there'll be a second judgment, yung final judgment ni God. And my hope and prayer, ito pong kwento ni Noah, magsilbi sa ating warning at the same time hope. Sino yung Right? masasave? Sino yung masisave? Tayo Oo. ba'y kinukutya natin ang salita ng Diyos ngayon? At makikita mo na, kung paano niya pinili o sino yung pinili lamang niya Correct. na masave. Na masave. Oo, kung gusto niyang ma-wipe out lahat, kaya ng Panginoon po yan. Yeah. And actually, they have a choice, ha? Pag tinignan mo to, Cheryl, si Noah, while building, he was preaching. Mhm. Magsipagsisi na kayo sa mga kasalanan nyo. Pinagtatawanan siya. Binigyan pa ng pagkakataon. Exactly. Di ba? Nagkaroon pa po ng pagkakataon nga na yung iba na magbago at masave. Pero wala eh. Yeah. Sobra, sabi nga nung kanina, sabi natin, di ba, sobra yung kasamaan. Pero marami tayong nang pag-usapan dito na Bible characters, Mhm. Pastor Jeff, at kung saan ipinapakita na pinipili sila ng Diyos dahil sa katangian ng kanilang pananampalataya. Paano mo ilalarawan yung pananampalataya ni Noah? Kasi kanina, yun palang mahigit 100 taon na sige lang siya ng sige sa pagtatayo ng arko, at the same time, on the side, nagpipreach pa. It Yeah. says a lot. It says a lot. Yeah. Well, makikita nyo kasi, mga taga-subaybay, yung faith po ay nasusukat kung mananatili kang nananampalataya despite hindi mo nakikita yung resulta. Kasi madaling manampalataya pag nakita may resulta, nananalangin kang gumaling ang nanay mo. Uy, from stage 3, naging stage 2. Okay, tuloy-tuloy lang. Pero what if nagdadasal ka for something, breakthrough, financial, physical, tapos ito, 120 years, Oo. almost. Parang, kung ikaw yon, tama ka, 20 years, 30 years, parang hindi naman umuulan. Ano Oo. kasi ba'y ulan? So baka bumigay tayo. Kaya scholars believe na itong si Noah, yung pananampalataya niya, sobrang pinanday ng panahon, 1 century po mahigit. And so, tayo rin po, God is expecting us to believe, to have faith, even in the things na hindi natin nakikita. Kasi Cheryl, madaling magkaroon ng pananampalataya kapag nakikita mo agad yung resulta. Uy, gumanda trabaho ko. Uy, na-promote ako, nag-pray lang ako, na-promote ako the following week. Okay, come on Lord, magpe-pray ulit ako. So, ang nangyari, we focus now on the blessing more than the one who gives the blessing. Alam niyo po, magandang kwento tong kay Noah na despite wala kang nakikitang resulta, you keep holding on to the one who gave the command, the promise. Sinabi sa Bible, magpatawad ka, gaya ng pagkapatawad ko sa'yo. Nakikita mo yung taong papatawarin mo, ito ba Lord papatawarin ko? Nang bash na naman? Ito ba Lord papatawarin ko? Nangaasar na naman? Pero sabi ni Lord, patawad ka. Kasi it's more of for you. When God gives us command, just like kay Noah, it's more of for us when we continue, we persevere in faith. And that, I believe, is something na dapat natin gayahin kay Noah. Kahit walang resulta, magpatuloy kang manampalataya. Ganun Tatag. katatag yung kanyang faith. At Okay. saka dito rin papasok yung patience is a virtue. 'Di ba? Sobrang Isa pa yan. sobrang patience mayroon siya. Kasi aminin po natin, 'di ba? Yun nga lang 1 linggo, 1 buwan na wala pa naiinip na tayo Ang Mainipin. dami-dami ng tanong. Correct. Narinig ba natin sa Biblia na may tinanong or nag-doubt or nanghina
yung pananampalataya ni Noah, 'di ba? At the same time, ito po, tapos sa lahat ng hihingi ng Panginoon, 'di ba? Arko lang yung sabi niya, gawin mo lang tong arkong to. Tapos ito, sundin mo lang yung mga pipiliing kong i-save or isama. Isama mong isakay sa arko. Hindi niya sinubukan na kung ay, isama rin natin to. Sige, palusutin na natin tong isang to. Ang laki-laki naman ng arko eh. Hindi. Talagang faithfully, kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun lang ang sinunod niya. Meron ding parenting side dito, Cheryl, kung makikita mo. Sinunod siya ng kanyang mga anak. Kasi kung ikaw yung anak, Dad, anong kalokohan to? Sasama mo kami dito sa trip mo. Kasi, again 500 years more or less si Noah nung sinimulan niya itong gawin. So yung mga anak niya, ano to tay? Ano tong trip mo na to? Bakit may plano dito? In fact, yung pong size ng arko na ginawa, ay modern day, dun sinunod ng mga modern day shipping company, yung size. So, ibig sabihin, talaga yung plano ni God na susunod. So, kung ikaw yung magulang ngayon, maybe you can ask this question. Naniniwala ba yung mga anak mo sa'yo ito yung direction na binigay sa atin ng Diyos, even if it doesn't make sense, yung mga anak mo ba, at of course, Mrs. mo, si Mrs. Noah, naniniwala ba na ikaw ay isang spiritual na tao na nakarinig sa Diyos? Kasi nakakalungkot, may mga storya din sa Bible na hindi pinaniwalaan ng mga anak yung kanilang magulang, kanilang tatay. Kaya be careful. Tayong mga magulang, tingnan po natin, yung mga anak ba natin na i-influence natin for God? Or na i-influence natin for, things na hindi maka-Diyos. So, careful tayo dyan as a parent na dapat yung mga anak natin nakikita sa atin ang Diyos. Ano po ang simbolo ng arkong ito? Well, yung arko is a symbol of salvation. Anyone inside the ark will be saved and anyone outside of the ark will be judged by death. Ano po sabi sa Biblia? For the wages of sin is death. Lahat po ng makasalanan na kinutya si Noah for 100 years, lahat ng mga makasalanan na hindi nakinig, ano niyo po, itong ginagawa ni ating Cheryl na to, na may biblical side, of course, MX3 na lagi talagang kinakalta-salta ng Diyos, dapat hindi po natin ito binabaliwala. Kasi dito po natin narinig ang salita ng Diyos. I hope ikaw na naka-tune in for the first time. Huwag kang ngayon na ba ito, puro Bible. No, makinig ka, baka dito nakasalalay ang salvation mo. So ang arko, sinisimbolize si Jesus. Anyone who comes to Christ will be saved. Anyone who rejects Christ will be judged with eternal death. So yun ang pinaka-meaning po ng arko, na it's a picture of Jesus Christ. Okay? If we are in Christ, we are clothed in righteousness. Pag nakita tayo ng Father in heaven, pasok ka sa langit kasi tinanggap mo yung anak ko si Kristo at hindi mo ni-reject. Cheryl? Mga kapatid, alam ko po na hindi madali yung pinagdadaanan ng marami po sa atin ngayon. May mga araw na parang ang bigat-bigat na at minsan na napapatanong po tayo kung kakayanin ba. Pero kung may aral man po sa kwentong ito, yun ay simple pero napakahalaga. Hindi po tayo nag-iisa. Sa bawat pagsubok, may kasamang lakas na ibinibigay po sa atin para makabangon. At sa bawat luha, may pag-asa na unti-unting sumisilip. Kaya kung nahihirapan po tayo ngayon, nahihirapan ka ngayon, kapit lang, huminga, magtiwala, at magpatuloy lang. Dahil naniniwala ako, may mas maganda pang plano ang Panginoon para po sa atin. O mga kapatid, mula po sa ating Bible character, sagutin ang tanong na ito para sa chance na manalo ng MX3 gift pack. Ang ating tanong, bakit? Bakit si Noah ang napili ng Diyos na gumawa ng arko? Bakit si Noah ang napili ng Diyos na gumawa ng arko? At may mga pagkakataon ba na talaga namang natetest ang faith nyo? Share nyo po yan sa amin. I-comment nyo po ang inyong sagot sa 1PH o sa Cheryl Cosim FB page. At baka isa na po kayo sa 3 mananalo ng gift pack mula po sa MX3. O post na po kayo habang magbe-break lamang po kami dito
sa Perfect Mornings. Perfect Mornings, kasama po natin Pastor Jeff Eliscopides ng Anchor Church PH. Kamusta ang Anchor Church PH? Cheryl, the Lord is really moving in the midst na tong Anchor Church. Kasi primarily online talaga siya. So last Friday, we had this hangout. Around 10, 12 nations, different nations. Nakakatuwa lang kasi alas 8 ng gabi yon, so iba-ibang bansa yung naka-join. Mga kababayan natin Filipino. Nakakatuwa lang po dahil nandun yung mga taga Middle East, Israel primarily, nasa bunker sila, nasa bomb shelter sila, and yet uma-attend ng Bible study. As in, nasa telepono nila, nandito kami pastor sa train station that serve as a bomb shelter, and yet they're attending a Bible study for an hour. So, parang Praise God. church is not boxed in a building. It's not boxed by a specific day. I do believe whenever people of God gather together, that's a church in itself. Kaya, yung Anchor Church, medyo ibang approach sa Cheryl. It's more of an online, Yun on sa demand. digital space talaga. Digital Oo. space talaga. Yun naman na ang mundo natin, nagbabago. Yeah. At kailangan nagtatransform din, 'di ba? Nag-evolve din. Correct. Para mas maraming maabot. Correct. Hindi malimitahan sa isang Yes. sa Building isang lang. building Yeah. lamang. And ganun na talaga tayo Yeah. 'di ba? Ganun ang mga tao ngayon. Digitally kaya tayo nagiging connected. And hindi hadlang dapat 'yon na hindi nila marinig ang salita ng Panginoon. Saka And I ang dami think that's the nating- reason why God has given you this Burden, calling. yung calling at maisip mo na this church is will be different from the others, not because na mas maganda but mas maabot, mas mapalawak pa ang salita ng Panginoon. Yes. Hindi natin dinidiscount yung face-to-face Yes. na church kasi kailangan po yan. But it can be both. Meron kang face-to-face, meron kang digital space, which I believe after pandemic na iba na yung mundo, it will never be the same again. Talagang iba na. Like if I tell you, tanggalin mo yung mga online shopping mo sa phone mo, bakit? Hindi, wala nang COVID, Cheryl, balik ka tayo sa normal. Yung mga payment, mo dyan, gateway na online, tanggalin mo na yan. Barlikod tayo sa perang papel. Bakit? It will never be the same again. So, same thing with church. Kaya mga kapatid, just follow them, Anchor Church PH on Facebook. Facebook, YouTube, Spotify. Oo. And website po, Anchor Church PH. At hindi man nyo po mahabol yung live, ito po kagaya sa Spotify or sa dito po sa Facebook ay mababalik-balikan nyo. Correct. 'Di ba? Yung mga sinishare po sa atin ni Pastor Jeff. Correct. O dito, punta tayo mula po sa kwento ng ating Bible character na si Noah. Ay sagutin po ang tanong na ito para sa chance na manalo ng gift pack. Bakit si Noah ang napili ng Diyos na gumawa ng arko? I-comment nyo po ang inyong sagot sa 1PH o sa Cheryl Cosim FB page. At mamaya po pipili tayo ng 3 lucky viewers natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Ang ganda po ng kwento ng buhay ng ating Bible character na si Noah. Tatag ng pananampalataya ang kanyang pinanghawakan. At ang kapalit, kaligtasan at buhay na pinagpala. Sana kayo rin manatiling nakasandig po sa ating Panginoon. O, punta na tayo sa ating counseling segment. Ang unang letter sender po natin, itago natin sa pangalang Salve. Perfect morning po, ako si Salve, isang OFW sa Singapore. Gusto ko lang pong ibahagi sa counseling segment nyo yung nangyari sa aking kalusugan. Mahirap po talagang magkasakit, lalo na kung ikaw ang inaasahan ng pamilya mo pagdating sa mga gastusin. Nangyari ito noong November sa Singapore, matapos akong bumalik mula sa bakasyon sa Pilipinas. Umaga po noon, pumunta ako ng banyo dahil nahihilo ako. Noong palabas na ako ng banyo, bigla na lang bumagsak ang aking katawan sa sahig. Sinubukan kong bumangon ng 3 beses pero hindi ko na rin po mabuhat ang sarili kong katawan. Hindi rin ako makasigaw para humingi ng tulong dahil parang nawalan din ako ng boses. Sa mga sandaling yon, nagdasal ako sa Panginoon.
Umiiyak na lang ako ng mga oras na yon habang naalala ang yumao kong anak. Kinausap ko siya at ang Diyos na sana may makakita sa akin. Akala ko ganun na lang magtatapos ang buhay ko hanggang sa dumating ang kasama ko sa bahay. Tinulungan niya ako at agad ipinaalam sa employer namin ang nangyari. Dumating ang ambulansya at isinugod ako sa ospital. Pagdating sa ospital, isinagawa ang CT scan at MRI. Ang sabi ng doktor, may bara sa utak ko at na-stroke raw ako. Ginamot po ako at himalang nakaligtas. Pero pagkatapos ng insidente, pinauwi na po ako noong December ng amo ko. Ngayon, nandito po ako sa Guimaras. Wala man trabaho pero araw-araw nakakaraos dahil sa biyaya ng Panginoon. Pastor Jeff, bakit dumarating ang problema sa kalusugan sa tao? Ano ang sinasabi po ng Biblia tungkol dito? Alam mo, Ate Salve, una-una, hindi aksidente na nakasulat ka ngayon dito sa amin dahil may maganda kaming mapaparating sa mga taga-subaybay natin through the testimony na meron ka. Well, unang-una, hindi lahat ng sakit parusa ng Diyos. Okay? Pangalawa, nangyari ito kasi, Cheryl, kung talagang gusto nating malaman ng history, ba't ba nagkaroon ng mga pain and suffering, sabi sa Romans 8:22, the whole creation has been groaning. Ibig sabihin, nung nagkasala si Eva at Adan, pumasok yung mga ganyan. Hindi yung plano ng Diyos na papasok si Eva at Adan, bibigyan ko yun ng sakit. No. Everything that was created was good, ika nga. However, binigyan tayo ng free will. Pinapasok ni Eva at Adan ang kasalanan by disobeying God. Now, ang nangyari ngayon, ito mga sakit, mga pagkahina ng katawan, ito po yung mga resulta. Ito po yung epekto ng kasalanan na pinapasok nga po nitong si Eva at Adan. But then again, sabi sa John chapter 9 verse 3, nung tinatanong si Jesus, bakit may sakit to? Sino may kasalanan? Yung mga magulang niya o siya? Sabi ni Jesus, wala. This happened so that the works of God might be displayed. Ibig sabihin, minsan hindi po para tayo panghina, parusahan, kundi sa kwento ng kagalingan natin o sa kwento ng ating perseverance na nag-glorify, Ate Salve, si God. Sa gitna ng ating pinagdadaanan, katulad ni Job, the Lord gives, the Lord takes, blessed be the name of the Lord. Ibig sabihin po, kahit tayo may karamdaman, maaari itong maging blessing. Dahil, tandaan nyo, sabi sa Biblia, the Lord is close to the brokenhearted. Pag tayo talagang nasa bingit ng, alam mo yon, ng kamatayan or matinding karamdaman, nagiging paladasal tayo, di ba? And the Lord promises, yung presence niya ay nandun sa mga taong kumakapit sa kanya hanggang huli. Cheryl? May mga pagkakataon, hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa mga mahihirap na pagkakataon na Pastor Jeff. Pero paano nyo po ito ipaliliwanag sa mga may problema gaya nga ng matinding sakit? Yeah. Paano pa rin makikita na yung positibong pananaw or Hirap, na manatiling positibo? Oo. Alam mo, kakwentuhan ko yung head ng cancer parang institute ng Makati Med, si Dr. Gozali. So, follower natin yan sa Ted Filon. May chance meeting kami one time. Nakita ko lang siya, nakilala niya ako. Tapos nag-lunch kami ng separate day. Kinuwento niya sa akin yung testimony niya. Sa gitna ng marami niyang pinagdaanan, even yung wife niya, na isa rin doktora, nagkaroon ng breast cancer, nagkaroon sila ng testimony, napalapit sila sa Diyos sa gitna na to. So, anong advice ko sa mga taong may pinagdadaanan? Una po, this is not our final destination. Kung ikaw po'y may relasyon sa Diyos, yung death po na physical, although parang ang pangit naman pakinggan, pag mamatay din tayo lahat, it's just a start of eternal life kung may relasyon ka sa Diyos. So, ibig sabihin, napadali lang yung pagkita mo sa iyong maker kung itong sakit na to'y mag-end in death. So, madali sabihin, Cheryl, pero mahirap. Pero we have to have an understanding, I'm not made for this world. May karamdaman man ako ngayon, stage 3 cancer and all, after na to, mamimit ko yung creator ko throughout eternity. Kung ako'y mabuhay, meron akong testimony of His goodness. So either way, kung ikaw ngayon ay, again, ang premise po rito, meron kang relasyon sa Diyos. Alam mo na pag namatay ka,
ang ending mo ay sa Diyos, sa kanyang lugar, kung tinatawag nating langit. So kung ikaw ay walang relasyon sa Diyos, ay, matakot ka kung may karamdaman ka ngayon. Dahil ang naghihintay sa'yo, after ng physical death, ay eternal death. Amen. Salve, maraming salamat ha sa pagbabahagi ng iyong kwento. Hindi biro yung pinagdaanan mo, lalo na sa mga sandaling mag-isa ka at parang wala ng pag-asa, hindi ba? Pero gusto naming ipaalala sa iyo, hindi ka iniwan ng Diyos kahit kailan. And I'm sure naramdaman mo yon. Sa gitna ng dilim, siya ang nagbigay sa iyo ng lakas at siya rin ang nagpadala ng taong tutulong sa iyo. Ang buhay mo ngayon ay patunay ng kanyang biyaya. At sa mga nanonood na may pinagdadaanan, kapit lamang po. Maaaring hindi agad mawala ang problema, pero hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. May dahilan, may pag-asa, at may mas maganda pang susunod. Dasal namin ang patuloy na pagbuti ng iyong kalusugan, Salve, at sabi mo nga kahit walang trabaho, nakakaraos pa rin araw-araw dahil sa biyaya ng Panginoon. So talagang doon ramdam mo, no, Pastor Jeff, yung kanyang pananampalataya. O ito naman po, ang susunod na letter sender natin, itago natin sa pangalang Grace. Kapangalan pa na misis ko. Grace, grasya siya sa Grasya. buhay mo, Grace. Tungkol din sa kalusugan, ang isinulat po sa atin ni Grace. Perfect mornings po. Ako po si Grace, isang call center agent sa Makati. May 4 po akong anak, 15, 13, 11 at 7 years old. Mahirap pong pagsabayin ang pagiging isang ina at call center agent. Paano ba naman kasi araw-araw kang lumalaban sa pagod at puyat? Wala naman po akong choice dahil ito ang tumutugon sa pangangailangan ng aming pamilya. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking kalusugan matapos manganak sa bunso kong anak. Doon kasi naglabasan yung iba't ibang sakit, gaya ng baradong ugat sa puso, hypothyroidism, eczema, at ngayon naman ay myoma. Nagpapacheck up naman po ako sa tulong ng HMO ng kumpanya. Pero sadyang mahirap ang may nararamdaman pero kumakayod. Isabay mo pa yung mga gastusin sa gamot. Gusto ko lang din pong sabihin na malaki ang tulong ng Wellness Wednesday nyo. Thank you sa iyo, Grace. Mas naiintindihan ko kasi ang sakit ko at nagkakaroon ng ideya para hindi ito lumala pa. Sa ngayon, kinakapitan ko na lang ang Panginoon. Mahirap maging mahina, lalo na kung ikaw ang inaasahan na malakas dapat sa pamilya. Kailangan kong mabuhay ng matagal at maging malusog para mas makasama ko po ng mas matagal ang aking mga anak. Kaya thank you, Lord. Kahit hindi kita nakikita, ramdam kong araw-araw ang paggabay mo sa amin. At sa lahat ng mga magulang na nagsasakripisyo para sa pamilya, saludo po ako sa inyo. Gaya ko, gawin yung takbuhan ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Salamat po at more power sa Perfect Mornings mula sa suki ng inyong programa. Maraming salamat sa iyo, Grace. Isa ka sa mga suki natin. Pero Pastor Jeff, ito, yung mga sakit din na iniinda ng second letter sender natin, na si Grace, ano po yung gusto nyong siguro sabihin sa kanya na patuloy? Pero saludo tayo kasi nandun yung kapit niya sa Panginoon. May maidadagdag po ba kayong mensahe para sa kanya? I think kaya si Ate Grace ay survivor because of she has something to live for. She's fighting the fight of a mom. 4 ang anak niya. And despite that, makikita po natin yung kanyang ano ba ang term doon? Yung grit. Sa English, yung grit, yung perseverance. May gusto kong sabihin sa iyo, Ate Grace. Dagdag ko lang to sa mga naisabi ko na tungkol kay Ate Salve kanina. Sa 2 Corinthians 4:16, though outwardly we are wasting away, sabi, yet inwardly we are being renewed day by day. Ang sabi po rito, humihina man do'y katawan natin, pero inwardly, yung ating pananampalataya, yung ating kaluluwa, lalong lumalakas. Tanda mo, Ate Grace, hindi sukatan ng pananampalataya ang kawalan ng sakit. Hindi yung, wow, healthy, buff na buff, mataas ang faith niyan. Hindi po. Pag tumambay ka sa gym, ang lulusog ng mga tao doon, di ba? Ang gaganda ng katawan. Hindi sabihin lahat yon.
ay healthy spiritually. Minsan, ang tunay na faith ay yung paglaban sa kabila ng may sakit, may karamdaman. Mhm. Kaya nga sabi sa Psalm 73:26, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart." Kahit tayo manghina raw, ang Diyos ang ating kalakasan. So, Ate Grace, saludo ako sa'yo actually. I mean, hindi lang isa, parang 4 yung karamdaman nakita ko rito sa'yo. Puso, Eczema. hormone, balat, katawan, Oo. pagod, Yes. spiritual, Kaya physical. sabi mo nga, saludo ka. Saludo tayo kay Grace. Pero, Pastor Jeff, paano mapapalakas ang loob kung katawan na nga ang nanghihina? Mhm. Okay. Ang galing din talaga ng Biblia, no? Ang pag tininan niyo po yung mga kasulatan doon, ang faith ay nade-develop po, hindi dahil araw-araw ka nagbabasa ng Biblia. It can help. Araw-araw ka nagsisimba. It can help. Pero pag tininan niyo yung Romans 5, yung flow doon, consider it pure joy daw. Sabi, suffering produces, rather, sa James pala yun. Suffering produces perseverance, perseverance produces character, and character produces hope. Pag tininan niyo po yung sinulat ni Apostol Pablo, pag may suffering ka, meron kang chance sa opportunity mag-persevere. Pagka nagpe-persevere ka, nagkakaroon ka ng character. Pag may character ka, meron kang hope. I-reverse, natin, engineer, kaya may hope ang tao dahil may character. Kaya may character dahil nag-persevere. Kaya nag-persevere dahil may suffering. Kaya pagka senior cut mo, may suffering. Ayaw mo nang mag-go through perseverance. May suffering, ang ginawa mo, nandaya ka. Diba? Natanggal ka sa trabaho, suffering. Ang ginawa mo, nagsugal ka para kumita agad. Na-miss out mo yung proseso ng suffering, perseverance, character, and hope. May karamdaman ka, sinisi mo agad si God. May karamdaman ka, tumalikod ka kay God. Sayang, Ate Grace. Kung ikay tumalikod, hindi ka nag-persevere, hindi ka nagkaroon ng character, at hindi ka nagkaroon ng hope. No wonder a lot of people walang hope. Suicide, ang taas. Depression, ang taas. Severe anxiety, ang taas. Chronic fear and anxiety, ang taas. Bakit po? Because whenever they're suffering, they refuse to see, Lord, I will persevere so that it will build character and eventually it will build hope. Ang ganda. Amen. Pag tinignan niyo yung proseso ni Lord to have hope. Kaya yung may pag-asa ba tayo sa Pilipinas ngayon? Gusto ko na mag-ibang bansa. Ganun din po sitwasyon doon. Mas malang gasolina sa ibang bansa. Ayoko na rito sa bansa na to. Puro na lang kurap, puro na lang. Nawawalan tayo ng pag-asa kasi hindi natin nakikita na yung suffering natin is an opportunity to persevere and trust God. It's an opportunity to build our character, live within our means. Habang mataas ang gasolina, tinuturuan ka ni Lord magtipid. Tinuturuan ka ni Lord maging generous sa mas mabababa at mahihirap. And eventually, you'll have hope. Marami sa mga kababayan natin na parang si Grace, no? Mga working mom. Ano po? Or basta Yes. working ka but at the same time ay nagtatrabaho at nag-aasikaso ng pamilya. Grabe. Paano ba magandang simulan para hindi yung tipong, yung kanina, di ba sabi mo, every gising dapat, ang Blessing. pakiramdam natin ay we're blessed. Thank you, Lord. Ano ba yung pwedeng simple or ngayon na simulan ng bawat isa sa atin na maging mas positibo sa bawat paggising para kahit pagod na minsan talaga yung Yeah. katawan lupa mo, go ka lang ng go. Sabi nga ni Peachy, go, go, go! Paano? Alam mo, well, of course, kung magandang ating physical na pangatawan, it goes with it, gaganda rin yung spiritual din ba? Ngayon po, kung tayo puyat, okay, may sakit ka na nga, nagpuyat ka pa in terms na nagbabad ka dyan sa mga TikTok, Facebook na yan, hanggang 2 a.m. ka, edi pagod ka na. So siguro, una, physical, alaga mo yung katawan mo, kaya nga yung Wednesday ni ating Cheryl, tuturuan tayo maging healthy. Pangalawa, of course, yung tamang diet, tamang exercise, kung MX3, yan. Dito ako believe, yan, kailangan natin yan. Now, sa spiritual naman, sabi sa Isaiah, He gives strength to the weary. Tayo patuloy na magdasal sa Diyos. At ang ganda ng promise po sa 2 Corinthians, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ang ganda po ng katotohanan na to.
Pagdayo daw po'y mahina at tumakbo sa Diyos, ang grasya niya ay mag-uumapaw. So ang kahinaan mo ngayon, Ate Grace, ay nagiging lugar kung saan mas makikita natin yung lakas ng Diyos. His grace is made perfect. Kumbaga, sukat na sukat yan. Yung grasya ng Diyos is made perfect in your weakness. Kaya minsan, hindi ka pinapalakas para kayanin lahat, kundi para matuto tayong umasa sa Kanya sa lahat. Amen. Grace, maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Ramdam namin ang pagod, sakripisyo, at pagmamahal mo bilang isang ina. Hindi madali ang pinagdadaanan mo, pisikal, emosyonal, at pinansyal. Pero sa kabila ng lahat, pinipili mong lumaban para sa pamilya mo. Gusto naming ipaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa. Nakikita ng Panginoon ang bawat puyat, bawat sakit, at bawat sakripisyo mo. At sa mga sandaling nanghihina ang katawan, doon mas lalong kumikilos ang lakas na galing po sa Diyos. Hindi naman nasusukat sa lakas ng katawan ang tibay ng tao, kundi sa pananampalataya. At sa kwento mo, Grace, malinaw na matibay ka. Sa lahat po ng nanunood na kagaya na ni Grace, kapit lang din. At pwedeng mapagod, pero huwag susuko dahil ang Diyos ang magiging lakas natin sa bawat araw. Sa mga gusto pong magbahagi ng kanilang mga kwento, baka may pinagdadaanan po kayo at makatulong kami, or may mga inspiring stories po kayo, i-share nyo nga po sa amin yan. Pwede nyo po yung ipadala, i-DM nyo po sa Cheryl Cosim FB page. At malay nyo, isa po ang inyong sulat sa mabasa namin at magkamit din kayo ng gift pack mula sa MX3. Mga kapatid, ayan po, dun po sa mga may problema na pinagdadaanan sa kalusugan, isasama po namin kayo palagi sa aming panalangin sa aming spiritual episode. O break muna tayo ng mabilis. Pagkakataon nyo na rin mag-comment, sagutin ang ating Bible Character of the Day question. Bakit si Noah ang napili ng Panginoon na gumawa ng arko? Habol na. Baka isa kayo sa ating tatlong lucky winners today. Huwag kayong bibitaw. Magbabalik ang Perfect Mornings. Welcome back sa Perfect Mornings. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Babasahin na po namin ni Pastor Jeff Elescopides ang inyong mga sagot kung bakit si Noah ang napili ng Diyos na gumawa ng arko. Pastor Jeff. Sabi ni Nathaniel Dexter, sa gitna ng kasamaan ng mundo noon, si Noah ay nakita ng Diyos na karapat dapat na iligtas kasama ang kanyang pamilya. Kapupulutan natin ang aral ng pagsunod niya sa Diyos. Kahit hindi niya lubos na maintindihan yung mga bagay-bagay. Mm-hmm. Si Darwin Rojero, si Noah ay napili ng Panginoon dahil siya ay isang matuwid at may matibay na relasyon sa Panginoon. Namumuhay sila ng kalugod-lugod sa Panginoon. Sa isang panahon ng kasamaan, si Noah ay nakita ng Diyos na karapat-dapat na iligtas. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng pamilya ni Noah na matapos ang arko. Sabi ni Sally Reeve, good morning po, watching from Bantayan Island. Wow! Siyang pinili ng Panginoon dahil sobrang pananampalataya niya sa Kanya. Sobrang faith niya. Maraming salamat po, Miss Cheryl. Ang dami namin natututunan. God bless. Thank you po. Si Jazz Kids Amaya, si Noah ay napili ng Diyos dahil siya ay isang matuwid at may matibay siyang relasyon sa Diyos. Namumuhay sila ng kalugod-lugod sa Diyos sa isang panahon ng kasamaan. Si Noah ay nakitang ng Diyos na karapat-dapat na iligtas. Yan. Sabi ni Teresita Odilao, good morning, watching from Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte. Hello, shout out po sa inyo. Yan. Ganon din kay Maricel Masanggid. Ayan, watching from Mati City, Davao. Wow. Hello. Si Alniel Isidro from Aklan. Hello po. Ryan De Juan, si Noah ang napili ng Diyos dahil siya ay may malaking tiwala sa Panginoon at nabuhay siyang masunurin sa kalooban ng Diyos. Sabi naman ni Melinda Estinoco, siyang pinili sapagkat siya po'y matuwid at buo ang pananampalataya sa Panginoon. Si Melitorio Adapbaria, good morning Pastor Jeff at Ma'am Cheryl. Kanina po ako nakikinig habang naglalaba po. Hello! Naka-open lang ang TV at nakikinig. Thank you, Melly! Si John A. Fe, pinili si Noah dahil
Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil tapat siya at handang sumunod sa Diyos, watching from Tagum City, Davao del Norte. Nakakatuwa, ang layo, Ang ang saan lawak ng naaabot sa atin. Correct. Sa mga kapatid natin na nagko-comment, basta lagi nyo pong ilagay kung taga saan po kayo, Correct. diba? Kung saan kayo nang nakikinig, kung saan pong probinsya o lugar po kayo naroon. Si Iday, one day, sabi ng lola ko, perfect siya kasi siya ang nagligtas, nagturo at nangaral sa mga tao at sumunod siya sa utos ng Diyos. Okay, last two. Si Noah po, matuwid na tao, masunurin sa Panginoon. Sinunod niya ang gusto ng Panginoon, even mga anak niya sumunod sa kanya. Yan ay galing kay Maria Angulo. Yes. Ayan, si Irene Fuentes naman, good morning po, napili ng Diyos si Noah na gumawa ng arko dahil si Noah lamang po ang nasumpungan niya na matuwid sa kanyang paningin at gawin ang kanyang kalooban ang paggawa ng arko. Ang arko na kung sino ang sumakay ay maliligtas, ganun din na kung sino ang tumiwala o nagtiwala kay Jesus ay maililigtas. Marami pong salamat sa inyong pagtutok po sa amin. Congratulations sa ating winners! Melitorio Baria, Nori Rosquita Jr., at Irene Fuentes. Kayo ang ating winners for today, March 23. Pakisend po ang inyong detalye sa Cheryl Cosim FB page. I-DM nyo po yan sa amin. Ilagay lang ang inyong pangalan, contact number, at address, at date ng pagkapanalo. Huwag nyo pong ilalagay sa comment section ha, ang inyong personal na detalye. I-DM nyo po yan sa amin. Pastor Jeff, tapusin natin ang ating episode sa pamamagitan ng isang dasal. Panginoon, maraming salamat sa buhay ni Noah na nagsilbing ehemplo sa amin ng pagtitiis hanggang wakas. Na pagsunod, even hindi nakikita sa una ang resulta ng aming pananampalataya. Lord, katulad din ng aming mga letter sender, panatili niyo po malusog ang mga nakikinig sa amin, si Ate Salve, si Ate Grace, ang po ng mga taong may pinagdaraanan ngayong physical, emotional, and even financial, na ikaw lamang, Lord, ang solusyon sa lahat ng aming problema. If we persevere, magkakaroon kami ng character and eventually hope. Salamat po sa lahat ng taong nakinig ngayon at isa sa buhay ang kanilang mga natutunan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Jerome Pia, happy birthday sa'yo, Jerome. We love you. At Pastor Jeff, of Last course, na to. available pa ba? Hindi Of ba course. nauubusan ng stock? The last time kasi, out Oo of stock nga, eh. Restocked. Oo nga, restocked. Ayan. Ayan. Available na po, of course, again, nag-restock tayo. Yung Jesus Said, Tagalog po ito, Taglish, na book na devotional for 30 days lang. Kaya ang dali. It will form a habit of reading the Word. So, available po naman siya sa Lazada, Shopee, TikTok. Search nyo lang, Pastor Jeff. Ang dali ko hanapin sa social media at sa mga selling platform na online. So, para po lalo tayong lumalim sa ating pananampalataya. Faith comes from hearing and hearing. Well, ngayon, marunong magbasa mga tao from reading and reading the Word of God. Thank you, Pastor Jeff.